nasagot na ng Department of Justice ang nilabas na desisyon ng Korte Suprema na sagutin ng pamahalaan ang petisyon na writ of habeas corpus ng mga kaanak ni Duterte upang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Binigyan din ng Supreme Court ng 5 araw ang mga kaanak ni Duterte na sagutin ang paliwanag ng DOJ sa kanilang petisyon. Si Rod Lagusa ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang Department of Justice na ang kakatawan sa pamahalaan kaugnay ng consolidated petition para sa habeas corpus na isinampa ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Ang Office of the Solicitor General dapat ang legal defender ng gobyerno pero tumanggi ang OSG matapos manindigan na wala ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami nasumagot. At okay na, nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sa tanong kung kakayanin pang maibalik sa Pilipinas si Duterte, dandi lang naging sagot ng kalihim. Wala na yun, tapos na yun. So hindi It's a done deal already. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Una na niyang sinabi ng dating Pangulo na haharapin niya mga kaso laban sa kanya. Hindi naman nagkomento si Justice Secretary Jesus Remulla kaugnay sa ilalabas na desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng writ of habeas corpus ng mga anak ni Duterte. Pinagsusumite naman ang komento sa loob ng 5 araw ng essay ang mga anak ni Duterte na sina Veronica Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Representative Paulo Duterte. Kailangan nilang sagutin ng DOJ kaugnay ng kanilang inihaing petisyon ng writ of habeas corpus para sa kanilang ama. Kasama ito sa natalakay sa isinagawang Anbang Special Session ng SC. So there's a show cause order explaining them why the court should not issue the writ of habeas corpus. So syempre my explanation, they would also like to see the side of the other side. In response to the allegation specifically said in the compliance. Dagdag pa ng Supreme Court, kailangan na marinig ang paliwanag ng 2 panig. Marami anyang posibilidad kaugnay ng kasong may kaugnayan sa habeas corpus. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.